Ayan, magandang gabi po mga kababayan. So, update po sa Barangay and SK election. So, ito po yung balita ng 105.1 Brigada News FM. Ipinost po nila itong balitang ito 6 hours ago. Ito po yung nilalaman ng kanilang balita mga kababayan. May kaugnayan po sa postponement ng BSKA. So ito po mga bayan, nanawagan ang Commission on Elections or COMELEC sa Senado at sa Kamara na linawin kung matutuloy ba o hindi ang nakatakdang barangay at SK election BSKE sa darating na Nobyembre. Ito'y sa gitna ng mga pending bills sa dalawang kapulungan ng Kongreso para ipagpaliban ito. Sa Kamara, postponement, habang sa Senado ay pagdaragdag ng isang taong termino. Pero sa pagkakaalam ko po mga kabayan may pahabol na panukalang batas itong mga congressman na ginaya po nila yung ipinail dyan sa Senado na fixing the term. Kasi kung talagang postponement yung bill nila, walang mangyayari dyan. Idideklara yan ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa konstitusyon. Sapagkat mga nauna pong desisyon ng Supreme Court ay unconstitutional po yung pagpapaliban sa halalan. Lalong-lalo na kung wala namang sapat na dahilan. Kaya nagpahabol po yung mga congressman ng isang panukalang batas kagaya ng panukala ni Senator Chis Escudero. So talagang mautak mga kababayan Talagang gusto po nilang ipagpaliban. Gumagawa sila ng mga iba't ibang paraan para mapuspon itong 2026 BSKA. So ituloy natin yung pagbasa. Habang sa Senado ay pagdaragdag ng isang termino sa BSK officials. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nitong dapat ay makapagdesisyon na ang Kongreso bago matapos ang Setyembre. Aniya, mahalagang makapaglabas ng desisyon bago ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy COC sa Setyembre. So alam naman po na siguro ng karamihan na September 28 hanggang October 5 po naka-schedule yung barangay at SK election BSKA. Sa ngayon nakapaghanda na ang full body ng mga eleksyon. Sa ngayon nakapaghanda na ang full body ng mga eleksyon paraphernalia. Kagaya nga po ng balota, tulad ng balota at nakapaglabas na ng 8 billion. Sa kabuuang 19.57 bilyong budget para rito. So 8 billion na yung nagastos ng Commission on Election sa kanilang ginawang paghahanda. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na hindi masasayang ang lahat ng nagastos sakaling ipagpaliban ang BSK dahil maaari pa ring gamitin sa susunod na halalan ang mga balotang naihanda na. Parang umiiba yung umiiba yung tono nitong si Chairman George Garcia. Pero sa ibang interview niya, sinasabi niya na masasayang yung mga ballpen. Matutuyo kasi 1 year lang yung nun. Sabi ni Garcia, matutuyo na yun after 1 year. Bakit ngayon sinasabi niya na walang masasayang? Yung balota pwede pang gamitin. Kahit na yung petsa ay November 2, 2026, pwede po silang gumawa ng resolution para payagan na yung balota pa rin sa November 2, 2026
ang gamitin po nila sakaling mapuspon at matuloy ang BSK sa 2028 na. Ganun pa man, 8 billion na po yung nagastos ng Commission on Elections. Magbasa tayo ng komento dito sa post na ito ng Brigada News FM. Ito po, sabi ni Alexander Bilga, PBBM ang magdidesisyon. Tama, di ba? Si PBBM po, pag hindi yan pinirmahan ng Pangulo, pag bineto, di wala magagawa yung mga mambabatas. Pag bineto ng Pangulo, yung panukalang batas po nila. Yung magpapail muna ng COC, saka ipopospon. Yung magpapail, nako, may pagkakataon di ba na nakapag-file na ng COC pero napospon pa rin. Yung hinihintay po natin talaga na schedule ay yung November 2, 2026 mga kababayan. Hanggat hindi sumasapit ang November 2, 2026 ay may posibilidad na mapospon pa rin yun pong barangay at SK election. Bons Agustin, dito natin masusubok kung may panininigan si PBBM sa pinirmihan sa batas. Di ba? Kasi pinirmahan po niya yan noong Agosto 13, 2025. Yung pinuspon po nila yung 2025 ng December. Kasi di ba 2025 ng December sana yung BSKA, kaso gumawa sila ng batas, yung Republic Act 12232, kaya napospon. Hindi natuloy yung BSKA 2025. Wata na Darapan, ituloy ang BSKA eleksyon, sundin ang batas, sabi ni Wata Darapan. So ganun pa man mga kabayan, ano ang magiging komento po ninyo? Ano po ang masasabi nyo dito? May mandato ka rin Chairman Garcia, 1987 Constitution Article, ito, 60, Article 6 ba ito? The Commission on Election shall exercise the following powers and functions: enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall. So may karapatan din po yung Commission on Elections na magpospon ng halalan. Pero dapat may sapat na dahilan, may kwalifikasyon na dapat pagka ganitong may dahilan lamang, saka pwedeng i-consider yung pagpupospon ng Commission on Election ng BSKA. Kailangan matuloy. May post din dito, sabi ni late Senator Miriam Defensor, BSK 20, wag niyong babuyin ang batas na kayo mismo ang gumawa. Ito'y labag sa ating saligang batas, sabi ni Miriam Defensor Santiago, dating senador ang Yumao. Dapat ituloy, wala nang postponement dahil nakalipas na ang postpone dati pa. Nako, anong nangyayari sa bansa natin, congressman, na ang masunod sa eleksyon nasa batas na yan? Ituloy mo, Apo BBM, permado na Republic Act 12232. So talagang majority ng atin pong mga kababayan ay gusto na pong matuloy ito pong barangay at SK election, at hindi na po dapat na ipinagpapaliban pa mga idol at mga bayan. Kaya sana po matuloy na, hindi na maipagpaliban itong pagdaraos ng barangay at SK election, sapagkat ito'y nakatakda na ngayong November 2, 2026. Kamara at Senado, nanawagan po ang taong bayan na ituloy ang BSK sa November 2, 2026 ayon sa pinirmahang batas ni PBBM, sabi ni Nunoy Nugal. Ituloy na yan kaysa kurakutin ang pundo para dyan. Correct, di ba? Alam naman natin, uso yung kawatan. So sabi daw, para makatipid,
yung gobyerno, dapat i-postpone muna yung eleksyon. Nako, delikado ha. Baka mapunta lang sa mga bulsa ng buhaya yung pondo na para dapat sa pagdaraos ng BSK. Sabi ni Amador Salom, tuloy BSK sa November 2, 2026. Iyan, ayon sa Republic Act 12232 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Kaya dapat igalang ang batas na ang petsa sa darating na November 2, 2026 ay ang araw na mga tao ay pupunta sa presinto na bumoto. Sabi ni Richard Sapanta, kung nagastos na ang 8 billion, ang 11 billion ay nasa DBM pa, di pa hawak ng COMELEC. Secured kaya yung pondo at di pa nagalaw. Maaring ready ang COMELEC pero ang budget ang tanong. Nako, sana ay wag naman wag naman ninyong mga mahal naming mga mambabatas. Wag naman po ninyong pagsamantalahan itong pera ng taong bayan. Ibigay nyo na sa amin ang karapatan na pumili uli ng opisyal ng barangay. At ito'y nakasad sa batas at huwag na ma-extend pa ang kanilang termino. Sa ngayon, panibagong serbisyo para sa bayan at sa barangay. Nakataya ang Word of Honor ni PBBM dahil pinirmahan na niya ito. Tuloy nyo na yan kung ayaw ninyong mawawala ng tiwala ng mga tao sa mga ginawa ninyong mga panukalang batas. Sigurado sa inyo rin ang malaking epekto nito kung hindi nyo ituloy. So talagang nakikita natin majority sa mga nagko-comment na mga kababayan natin gusto na pong matuloy itong barangay at SK election ngayong November 2, 2026. So okay, hanggang dito muna yung ating update mga kababayan. Abangan na lang po natin kung ano yung mangyayari sa mga panukalang batas na nakahain dyan sa Kongreso at sa Senado. Ayan, paki-likes, paki-share ng ating live mga kababayan at paki-subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Thank you so much mga kababayan. God bless po.